Ayan. Yan. Tapos every time na napuputol, magsisend ka na ng bagong link. Like last time. Oo, naka-ready naman na sila. Mamariwana ka ba? parang nagmamariwana. Wala nga eh. So, yung hit mo kasi matago. Anyway, ayun. So, sige, hindi na ako magpa-podcast sa opening kasi baduy. Pero we are recording this a week after, ito wala to sa initial list of topics. Pero a week ago, my personal childhood hero died. So it's si Hulk Hogan. So the past several days I've been revisiting. Pero akong libro, parang binabasa ko siya ulit. So anyways, as I was saying, I was rereading this book, The 30 Years of WrestleMania. So, parang nostalgia thing. Kasi nga, WrestleMania would not exist without Hulk Hogan. Kasi literally, main evented the first 9 ones. So yun. So, it's actually, kaya ko rin siya gustong pag-usapan. Kasi nga, tayo, we're all of us similar age. You guys know how big of a wrestling fan I am. Like, I'm literally obsessed with it. Ako lang yata sa atin yung nagbabayad ng WWE Network hanggang ngayon. Ako sa Netflix na lang. So, parang sobrang big part ng childhood ko yung ano. And I wanted to know kung sa inyo, like, sino yung mga like childhood heroes nyo. Hulk Hogan muna. Kasi lahat tayo mahilig sa wrestling in varying degrees. Pero as kids, we were wrestling fans. I was a legit Hulkamania. Siya lang yung may poster sa kwarto ko. So, yung unang, like, nagding isang poster sa kwarto ko dati, panot na maskuladong lalaki na naka-trunks lang. So, how did you guys, Hulk Hogan, kamusta? How do you guys stand on? I know kasi na hindi kayo ganun kalaking fan si Hogan. Hindi malaking fan ako ni Hogan nung lumalaki ako nun. Lalo na bata ako. Ayun nga, parang I think in terms of wrestling, siya yung reason kung bakit ako nanonood ng wrestling ng alas 11 ng gabi sa IBC 13 tuwing Wednesday nung bata ako. Channel 13, yeah. Siya si Macho Man. Kahit na behind pa nga nun, di ba? Siya si Macho Man sa Steamboat. Ano tayo, at least a month behind? Yeah, at least a month behind. And I think lahat tayo Hulkamaniacs to varying degrees. Kasi naaalala ko noon, may isang pay-per-view nasa bayan ko ng mga pinsan ko sa Rizal. So may pay-per-view na ang laban was si Hogan and someone else. Tapos mababalidate mo to. Parang hindi ko matandaan kung si Taker talaga yung kalaban niya or someone else. Pero natalo si Hogan. Natalo si Hogan sa SummerSlam yata. Survivor Series 1990. Ayun, naalala ko noon, nung napanood ko yung match, umiiyak talaga ako eh. Kasi umiiyak talaga ako. Pinapanood ano pa yun, na rumenta lang sila ng beta or VHS. Excited ako, pinapanood ko lahat. Tapos nung natalo talaga siya, parang umiiyak talaga ako. Parang isang buong araw ako nagluluksa talaga dahil doon. Yun yung dinaya siya, parang si Ric Flair naglagay ng steel chair. So nung tinungstone siya, may steel chair. Kaya siya natalo. Yeah, akala ko through my eyes nung bata, akala ko namatay siya eh. As in literal kasi mukha iba kung maalala mo yung visual na nandun lang siya. Akala ko namatay. Yeah, I had a similar reaction nung naalala niyo yung yung siya ni Earthquake. Yung same Earthquake ako doon. Paulit-ulit. Parang nag-in-interview siya sa Superstar. Tumasok lang si Earthquake. 1992 Earthquake. Yeah. Tapos parang ilan ba? 3 or 4 na Earthquake splash. And back then, yung mga finisher. Parang tingin natin, Ngayon, wala. Hindi nag-work yung finishers. Parang spam lang lahat. Pero dati, parang 3 lang na Earthquake splash. Parang injured siya for several months. Talagang hinipe nila yun, yung attack na yun, nung nangyayari. Yeah. Umiyak din ako noon nung bata ako eh. Kaya naalala ko noon. Yun din, naalala ko din yun eh. Yun yung first and only time na umiyak ako sa wrestling. Tapos naalala ko, pinagtatawanan ako ni Dino tsaka ng kuya ko noon.
Kasi umiyak ako, nakahiga ako gano'n sa higaan namin nun. Sa Betamax pa yun. Tapos kasi si Kuya kasi, nung mga sa Malabon pa kami, si Kuya mahilig talaga mag-rent ng Betamax ng mga laban sa wrestling. Tsaka yung kwarto ni Kuya nun, pagpasok mo, makita mo ang daming poster ng wrestling. May poster ni Hulk Hogan, may poster ni Ultimate Warrior, may poster ni Sting, may poster ni Ric Flair. Tapos, Sting yung rare kasi hindi naman sikat yung WCW dito. Pero kasi si Kuya, pati NWA, nagre-rent siya nun. Tapos may mga magazine siya nun nung araw na naalala ko pa nga yung mga rankings nun ng mga mga top babyface, top heels sa bawat company. Tapos naalala ko ang dami si Kuya marami kay Kuya kami nagsimula manood ng wrestling noon mga maliliit pa lang kami. Kaya habang naano rin kami, talaga na-engross din kami. Tapos yun nga si Kuya, ang dami niyang magazine din. Kaya doon din ako na tawag dito na expose agad sa mga yung mga ibang companies. Yung Smoky Mountain Wrestling, tapos yung NWA, hindi lang yung WWF. Kaya may mga time nun na pag may mga nagde-debut sa WWF, gaya nung pinakilala yung Legion of Doom nun, kilala ko na sila nun, Road Warriors pa lang. Yun, ako hindi. Kasi nakikita ko nun. WWF lang, no? WWF lang. Tapos sabay, syempre, makita ko nun si Hulk Hogan talaga. Kaya naalala ko nun, nung may time nung nauso yung yung wrestling ng Mattel, nung araw, yung mga ang dami namin nun. Ako, yung Hasbro na tagal. Ay, Hasbro pala, Hasbro. Kasi meron ako nito nung bata. Kaso, that's yung favorite ko action figures. Dati kasi talagang piniyakan ko pa yung nanay ko nung para bilan ako sa Star City. Tapos, yung Hulk Hogan 3 na Hasbro, yung nag-air meron din ako. Yan yung meron ako. Parang may mali ako na hindi ito yung original kong laruan nung bata. Nabili ko na ito sa Toy-Con. Kaya naka-ziplock. Yung sa amin nandun pa sa Cavite Mahal na yun ngayon. Kailangan mo hanapin. Sabihan mo bibili ko. Kausapin ko si Jang. Kasi dati ang dami namin noon. Dahil unang binili namin na ganyan noon, ako syempre unang nakabili ako ng ganyan noon nung inasira kami sa Green Hills noon, yung Hulk Hogan ang binili ko. Tapos si Dino, nagpabili siya, Ultimate Warrior naman. Pagkatapos sumunod, nakabili ako sa school namin, yung Honky Tonk Man naman. Tapos Brutus Beefcake, nakabili rin ako noon. Tapos sabay si Dino, Roddy Piper naman. Tapos sumunod noon, Andre the Giant, nakapagpabili rin ako ng Andre the Giant noon. Tapos si Dino nagpabili, Demolition naman. Tapos The Rockers, nakapagpabili ako. Tapos Legion of Doom, binilan din kami. Ang dami namin nung dating ganyan nun Tapos sabay, ayun nga, nung kami nung sa Malabon nun, talagang wrestling lagi pinapanood. Kahit nga si Barok, mahilig din manood ng wrestling nung araw yun Idol niya si Hogan, no? So mga nanonood na hindi nakakalam, si Barok, tatay niya yun. Tatay ni Carlo. And idol niya si Hogan, kaya ganun buhok niya, no? Malamang. By choice. Pero talagang yung number one fanatic na wrestling sa amin kasi noon, na kaya kami nahawa nila Dino. Nagugulat ako na, yung tatay mo nanonood ng wrestling. Mukha siyang no-nonsense na tao. Parang, yan? Parang siya tipong, di ba totoo yan? Fake yan. May ganun siyang dating tayo. Pero hindi, parang tingin niya ata doon, parang lang rin parang movie, parang ganun Kaya, nanonood din yun. Kaya nung may time na, kaya nga nagka-cable kami sa Cavite noon dahil sa wrestling Dahil sa wrestling. Dahil may hilig na manood kailangan ko nang ulit sa mga kasama ko sa bahay na magpa-cable. Yun lang, kasi wala akong pinapanood, wrestling lang. Kasi dati sa Pag-asa, late na sa Pag-asa nung nagkaroon ng cable Kaya nung once na nagkaroon na ng cable, sige, pa-cable kami dahil gusto namin manood ng wrestling Tsaka, pero pinakagrabe talaga sa amin noon, sa aming magkakapatid, yung kuya namin, yun ang pinaka-addict sa wrestling noon. Ang dami niya mga poster noon. Alam ko may poster pa siya ng Road Warriors nung araw, tsaka yung poster ng yung Blade Runners. Yung Blade Runners, sila di ba? Si Sting tsaka si Ultimate Warrior before sila naghiwalay. Sa UWF ko yata sila nakitang ganun. Hindi ko na maalala kung anong company yun Pero nung time na
magkasama sila noon. Parang kasi ang story pala no, parang nagkakilala sila, para sila mahilig sa bodybuilding di ba? Tapos inano sila na ayun, mag-wrestling sila. Blade Runner. Oo, hindi sila talaga. Hindi sila meant to be wrestlers, bodybuilders sila talaga. And then some guys sa gym. Nakita yung itsura, figured na pwede silang I think nag-UWF nga sila. Pwede silang mag-wrestling. Kaya nga na-mention mo na kanina na sila Dino, Ultimate Warrior yung gusto. I remember kasi parang naalala nyo, parang lagi kong kasama nung grade school si Cyril, di ba? Ganun naman siya, Ultimate Warrior guy naman siya, Kuya Hogan. Tapos mapapansin mo, I think yung mga mas cool na bata, dun sila kay Ultimate Warrior. Actually, oo nga mas kay Warrior, tapos sobrang rare na may fan si Macho Man. Sobrang rare na may fan si Steamboat. Ricky Steamboat, Kasi ako gusto ko si Steamboat nung dati. Parang may isang match sila ni Macho Man na ganun din, yung may chair shots, yung may chair sa throat. Napaiyak, mangyak-niyak din ako. Yung pala, si Dino, nagkaroon din siya, nagpabili na siya nun, Macho Man Randy Savage, tsaka Hacksaw Jim Duggan. And then, dami namin nung araw Si Randy Savage, na-appreciate ko lang matanda na. Parang nung bata ako, hindi ko gets yung mga, walang sense sa Pero nung college na ako, parang, nung nasa NWO na siya, yung cool pala. Kasi mga suot niya dati, tatatawa lang ako, mukha siyang tanga. Nung matanda lang ako, parang ko lang na-realize na, ngayon. Sa amin naman nun, ang parang tingin namin kasi kay Macho Man, para siya yung rival ni Hulk Hogan nun Kasi may time na lagi silang magkalaban, di ba? Kaya dati nun, ang tingin nung mga bata pa kami nila Dino nun, tingin namin kay Macho Man, siya yung parang rival ni Hulk Hogan nung araw nun. Parang number 2, no? Number 2. Tapos sabay may time nun na Mega Powers. Mega Powers. Kung marunong na ako mag-juggle nag-juggle ako ng maigi. Tuntua ako nun sa Mega Powers. Ayaw mo pag-juggle yung Mega Box, ayaw mo pag-juggle. Yung Mega Powers, si Elizabeth Corny yun. Kung marunong na akong mag-juggle nun, tanga-ina. Ay, na Mega Box. Dumi-dumi ng TV namin nun, malamang. Nanonood ka na wrestling sa sala Sala? Alas 11 naman ng gabi. Kami nun naman, nanonood kami ng wrestling nun sa kasi, dahil nung sa Malabo nun, dahil nung mga maliliit pa kami nun, sama-sama kami natutulog. Ako, si Dino, sama-sama kami natutulog sa kwarto kasama si Ermat tsaka si Barok noon. Mga maliliit pa kami. Tapos may TV sa kwarto. Ha? Isang kwarto lang kayo? Isang kwarto. Kasi yung bahay namin sa Malabo noon, may 3 kwarto yun. Yung isang kwarto ni Kuya, solo siya doon. Tapos may isang kwarto doon, solo si ate. Tapos sa yung malaking master's bedroom doon kami, mga bata, kasama na. Mga maliliit. Tapos may isang TV sa taas doon nga sa kwarto. Kaya nakapanood kami ng late ng wrestling hanggang gabi. Hindi nagagalit yung parents mo na parang, tigil nyo yan. Hindi naman. Nanonood din sila I don't think ginagawa ni Carlin. Yung kay Hogan, di ba namatay siya recently lang? May nakita, gusto ko lang makita yung reaction nyo rin about, kasi may nakita akong post na naasar ako. Ang naka-post was nakita ko lang sa Facebook somewhere, hindi random, nasa wall ko lang na parang you're giving this man his flowers despite the fact that he's a racist and a sexual assault person. Na naman. Parang I don't remember who it was, pero wrestler din yan Wrestler din ba yun? Alam ko, parang either wrestler din or nasa wrestling industry din. Lalo ko naiinis kasi parang una-una, yung racist staff niya, he wasn't really racist. May tendency lang siya na gamitin yung N-word. Ganun lang siya magsalita. Parang nagbibiro lang siya na ayaw daw niya na si Brooke magpakasal sa N-word. Yun lang. Pero if you
sa Twitter, yung mga tribute sa kanya nila Booker T, nila Junkyard Dog, parang sinasabi nila lahat daw nung push nila dahil kay Hogan. Dahil Hogan yung push for them. So, parang hindi yan racist. Ganyan lang siya magsalita. Yan ang problema kasi ngayon sa society ngayon, you're judged by the actual words you use. Hindi yung intention, hindi yung ano. Pero kung wrestler man yun, parang issue ko, parang Hogan deserves his flowers simply because malamang tayo, alam natin malamang hindi umabot sa Pilipinas yung wrestling kung hindi dahil kay Hulk Hogan. Kung hindi siya ganun ka-popular. Yeah. Parang yung wrestling industry ngayon is like that because of Hulk Hogan. Yeah, walang And I think na yung pagiging, let's say people do see him for the sake of argument na sige, racist ka, you're doing all of these things. Pero it doesn't erase the great things you've done. Yes. Parang ano yan we all do good and bad things. Parang hindi porke ginawa niya yan, it's part of his flaw, ibig sabihin invalidated to lahat. Doon ako nakaasar. Pero kasi yung society kasi ngayon, especially yung mga nag-lean towards the left, ang makikita lang nila yung mga negative and then every time parang gusto nilang i-erase yung mga anything positive na nagawa mo, ganyan. Na parang gusto nila nag-fit sa worldview lang nila. Worldview lang nila. Yung lang nilang tama. Gago pala sila gusto ko lang makita kasi we're all fans of Hogan. Baka parang, alam mo na, baka colored lang yung tingin natin about that situation or... Hindi, I'm glad na there are some people online na ganun yung sentiment. Pero hindi naman napigila kasi for every one of those, siguro may 10 na nagpapakita ng respect tsaka tribute dun sa legacy ni Hogan. Parang even yung mainstream media, ESPN, may tribute kay Hogan, TMZ, everyone. CNN, may isang newscaster na nag-newscast, naka-Hulk Hogan na tank top, yung Hulkamania na so it's parang nag-drown out naman yung negative voices. Kasi ganun kalaki yung impact niya. Pero medyo pivot tayo kasi around mga 1994, mga grade 6 na tayo, medyo hindi na cool si Hulk Hogan. Kaya hindi tayo bata. Hindi natin iiyakan pag nabubugbog siya. Ako nalungkot pa rin ako nung tinalo siya ni Yokozuna dahil may photographer na yung flash ng fireball gumawa. Naiyak ako nung di ko nalang pinapakita. Umiyak ako inside. Hindi ako sumigaw na lang ako nun ng pangit Pangit. Gumano na lang ako. Pangit pero ang pangit nito. Gumano na lang ako. Ang pangit nito. Ito sinuntok yung pader. Pasok na ako sa kwarto. Oo.